Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Tapos ka na ba? Tanong ni Lolo Poy. Baka naman daw pwede siya naman ang magpaliwanag. Nanahimik si Lola Jack, ngunit binalaan si Lolo Poy na kapag hindi napaglubag ang loob niya ng paliwanag, nito ay matitikman nito ang tibay ng tungkod niya. Ani ni Lolo Poy. Nung araw na napatakbo siya sa takot ay hinarang naman siya ng lalaking aswang. Nagmakaawa siya na huwag siyang patayin. Hindi nga siya nito pinatay, ngunit ipinabuka naman nito ang bibig niya at tinuluan ng laway nito. Isang paraan para maging katulad nila. Nagkandadwal daw siya at muntik na rin niyang wakasan ang sariling buhay nung unang beses na naramdaman niya ang pagiging aswang. Nagpakalayo-layo siya. Ang laman ng puso niya nung mga panahon na yun ay puro negatibo. Galit sa kaduwagan niya, galit sa mga aswang, takot, iya at pag-aalala kay Lola Jack. Hindi siya kailanman tumikim man lang ng tao. Hanggang sa maramdaman niya ang labis na panghihina at nawala na lang siya ng malay sa gubat, kung saan siya natagpuan ng isang albularyo. Kinupkup siya nito at nang malaman ang nangyari sa kanya ay tinulungan siya. Ngunit hindi naging madali ang gamutan para makabalik siya sa normal. Unti-unti lang ang naging epekto ng bawat oras at mga gamot nito na ipinapainom sa kanya araw-araw. Kaya pinili na lang niyang mamuhay kasama nito sa bundok. Inabot na lang siya ng pagtanda. Nung mga panahon din daw na yon ay palagi siyang ginugulo ng mag-asawang aswang. Gusto siyang makuha, ngunit takot naman ang mga ito sa albularyong may pangontra laban sa kanila. Ang albularyong tinutukoy niya ay yumao na. Inaral niya ang mga ginagawa nito at siya na rin mismo ang nakapagpagaling sa sarili niya. Hindi na raw siya nagkikrave sa laman ng tao. Hindi na rin siya kumakain ng hilaw na hayop, kundi normal na pagkain na ng tao ang kinakain niya. Sinubukan niyang bumalik sa dating buhay, ngunit nang malamang yumao na rin ang magulang niya ay nakaramdam siya ng labis na depresyon at muling nagtago sa bundok. Lumuhod si Lolo Poy sa harap ni Lola Jack at hiningi ang pagpatawad nito. Inis namang itinulak lang siya ni Lola Jack at sinabi, dapat daw ay hindi ito lumayo. Dapat ay sinabi nito sa kanya at sa mga magulang ang nangyari, nang sa gayon ay natulungan nila o nadamayan man lang sa mga pagkakataon na kailangan nito ng kasama. Dahil sa maling desisyon nito ay nagdusa siya.
Higit ang mga magulang nito. Pare-pareho silang nagdusa sa kalungkutan sa loob ng mahabang panahon. Tumayo si Lolo Poy at kinuha ang kamay ni Lola Jack. Ayaw lang daw niya na madamay pa ito o ang kapamilya niya, kaya sinarili na lang niya ang problema. Sobrang hirap daw ng pinagdaanan niya sa pagiging aswang at ayaw niyang makita nila yun. Galit pa ring sinabi ni Lola Jack na sa ginawa nito ay nadamay ang buong buhay niya dahil buong buhay niya ay wala siyang ginawa kundi ang balikan ang masasaya nilang alaala. Dahil doon lang siya naging masaya sa panahon lang na magkasama sila. Tinalikuran na ni Lola Jack si Lolo Poy. Hinabol siya nito at sinabi, nagtanim daw ito ng maraming puno ng saging sa harap at likod ng kubo nito dahil ito ang nagpapaalala sa kanya ng masasayang nilang kahapon ni Lola Jack. Dahil doon ay natigilan si Lola Jack. Saglit na nag-isip, ilang saglit ay sinabi niyang pinapatawad na niya si Lolo Poy at gusto niyang isama siya nito sa kubo nang sa gayon ay makita niya ang mga puno ng saging na ipinagmamalaki nito. Biro ni Lolo Poy, unggoy ka talaga. Sagot naman ni Lola Jack, ikaw naman mukhang unggoy. Sandaling panahon na lang ang ilalagi nila sa mundo dahil sila ay matanda na. Subalit man sa pagsubok nagkaroon man ng maling desisyon, mapalad silang nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na maituwid iyon sa ngalan ng pag-ibig. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.